Usapang responsibility. Usapang responsibility. Usapang financial and career. Usapang financial and career. Please, have your seats. Makakaupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. It is a tremendous joy to be in the presence of the Lord, singing God's praises with God's people, enjoying God's presence. Kagalakan po para sa akin ang makibahagi sa inyo pong taunang men's conference. At naniniwala po ako na may tunay na mga kalalakihan sa atin pong kalagitnaan. Amen? Come on, give Him praise today. Hallelujah. We give you praise, Almighty God. Maraming salamat po sa natatanging pagkakataon. Una po ay sa pamilya Mien, sa atin pong iginagalang ang Bishop Lauro Mien together with his lovely wife, ang ating mahal na pastora, at ganoon din po kay Sir Ron. I was really surprised na maanyayahan po sa inyo pong conference dahil madalas lang po kaming magkita ng Sir Ron sa mga kasal. Ako po isang officiating minister, isa pong officiant, wedding officiant, at madalas po kaming magkadaupang palad sa mga events. At nung huli po, hindi po kami sa kasal nagkita. We're just having coffee together with my pastors, mga kaibigan ko pong pastor. At nataon po ay nandoon po ang Sir Ron, kasama po ang ilang mga kalalakihan ng inyong iglesia, at bigla pong nagkaayaan. At sa totoo lang po ay hindi ko na po inaasahan dahil lumipas po ang ilang buwan, gawa po ng busy, abala ang Brother Ron, ay hindi ko na po inaasahang maaalala niya pa ako. Ngunit pagtungtong po ng buwan ng Hunyo, ay nag-send po siya sa akin ng private message. At kinukonfirm po niya na ako po'y inyong inaanyayahang magsalita sa inyo pong men's conference. At again, kagalakan, karangalan na maanyayahan po sa ganitong mga dakilang gawain. It is a tremendous joy to be part of this momentous event. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ngayon ding araw na ito ay nagdiriwang ang ating buong bansa ng kasarimlan, pag-alala sa kalayaan na ipinaglaban ng ating mga ninuno at mga bayani. Ngayong araw na ito, nais ko pong bigyang diin sa inyo gaano kahalaga bilang mga lalaki ang magkaroon tayo ng tunay na kalayaan. Malinaw sa scripture kung ano talaga o kung sino talaga ang nagbibigay ng kalayaan. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 8, if the Son has set you free, then you are free indeed. Liberty comes from knowing and surrendering your life to Jesus. Tama po? So ngayon pong umagang ito, let's expect greater things from God, from His Word, at wala po tayong ibang gagawin kung hindi tingnan, basahin, at pag-aralan ano ba ang sinasabi ng kasulatan patungkol sa pagiging tunay na lalaki. We will recover, we will return to the biblical definition of manhood. At bago po ako pumalaot sa pangangaral ng salita ng Diyos, muli ko po kayong inaanyayahang tumindig bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. And if you have your Bibles with you, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Genesis. Okay? Sa ikalawang kabanata, ang talatay 15 hanggang 18. Again, from the book of Genesis, 2nd chapter, reading from verse 15 down to verse 18. Mga minamahal, ang salita ng Diyos. The inerrant, infallible, the authoritative word of God. Basahin po natin ang salitan, kung meron po dyan sa screen, Ayan, basahin po natin ang salitan, malakas at malinaw bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. And we will be reading from Magandang Balita, Biblia. Verse 15. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden
upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Next verse. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Verse 18, last verse please. Amen. May the good Lord add blessings upon the reading of His Word. Manandali po tayong yumuko, tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. The old Anglican prayer. Father, what we do not know, teach us. What we cannot do, help us. And what we are not, make us. For the sake of your Son, Christ Jesus, the head of the church. Amen. Tayo po'y makakaupo na mga kapatid. Muli, bigyan natin ng isang buhay at malakas na palakpak ang ating Panginoon. Mula po sa likod hanggang sa harapan. Come on, give Him praise today. Hallelujah! Oh, we give you praise, Almighty God. I would like to submit to you a message entitled Attaining Career and Financial Maturity. Again, I would like to submit to you a message entitled Attaining Career and Financial Maturity. Ngayon, mga kalalakihan, nais ko pong i-confirm sa inyo na kayo po ay nasa tamang lugar ngayong umagang ito. Tulad po ng sinabi ko, we will recover and return to the biblical definition of manhood. We will see, men, na tayo ang kaluwalhatian ng Diyos. Eka ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 7. That man or the man is the glory of God, and the woman is the glory of man. Therefore, we reflect ang kaluwalhatian ng Diyos. Katunayan sa mga tatay, sino po dito ang mga tatay? Taas po kamay. Mga tatay, may I see those hands, please. Okay? Yung mga nagpaplanong maging tatay. Okay? Okay. Sa mga tatay, God created earthly fatherhood to reflect His heavenly fatherhood. Keep that in mind, folks. Na nilikha niya ang pagiging ama sa lupa para salaminin kung paano siya maging ama sa langit. Ngayon, tingnan po natin ang tatlong bagay. How can we attain career and financial maturity? Gagamitin ko po yung tatlong salita na yon. Career, financial, and maturity. Tingnan po natin. Nais ko pong hatiin sa ilang bagay ang topic na ito. At balikan po natin ang tunay na kahalagahan ng pagiging totoong lalaki. Naniniwala po ako at alam naman natin ito, hindi maikakaila na sa panahon natin ngayon ay naiwala na ng maraming lalaki ang panawagan ng Diyos para maging totoong lalaki. Next slide please. When men are confused. Ito ang nangyayari sa ating society ngayon, sa ating henerasyon ngayon. Ang mga kalalakihan ay confused. Hindi nila alam kung ano ang kanilang layunin. Hindi nila alam kung bakit sila nilikha ng Diyos. Hindi alam ng marami sa atin ang ating mataas na tungkulin. Tulad ng sinambit ng Reverend Lauro kanina, kapag ka ang Diyos ay pagpapalain ang isang bayan, tatawag siya ng isang lalaki. Tandaan natin sa Biblia, ang Diyos ay may naising gamitin ang mga kalalakihan. Tulad po ng nasabi ko, ang mga lalaki ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Unfortunately, sadly, nowadays, men are confused. At dahil po confused ang maraming kalalakihan, meron po itong consequences. Number one, dahil confused ang marami sa ating mga lalaki. Number one, women are rebelling. Alam niyo po, I've done a research about it. Pinaghandaan ko po ito for almost a month, itong paksa na ito. Ngayon, alam po ninyo, nung araw, i-compare ninyo yung mga lalaki nung araw sa mga lalaki ngayon. Yung mga lalaki nung araw, ang gusto nilang trabaho, papawisan sila. Yeah.
Ang gusto nilang trabaho, mauubos ang lakas nila. Pero ang mga lalaki ngayon, saan gusto? Sa office. Okay? Gusto naka-aircon. Ayaw pawisan. Isipin mo nun, ang mga babae, nag-e-expect sila na uuwi ang lalaki na may dalang pera. Ang problema ngayon, pati babae may pera na. Noon ang lalaki, mangangako ng bahay. Ang problema, mga babae ngayon may bahay na rin. At ang ilang mga lalaki, naghahanap na ng mayamang babae. Na kung saan sila ipoponduhan, aalagaan, dadamitan, etc., etc. Nag-iba na ang mga lalaki sa ating panahon. Nakita ninyo kung bakit naging arugante ang maraming babae, naging mapagmataas at nanlaban sa lalaki, dahil sa kaisipan at konsepto ng feminism, na bagamat naniniwala tayo sa pantay na karapatan ng babae at lalaki, pero ibinigay ng Diyos ang otoridad sa ating federal headship na si Adan. Ang lalaki ang dapat mamuno sa kasamaang palad. Ang lalaki ngayon ang nagpapasakop. Aray ko. Hindi natin maintindihan, mga minamahal, mga kalalakihan, na ang mga babae magpapasakop lang sila kapag ka ikaw ay may sapat na kakayanan, matibay na kapasidad, at matayog na otoridad. Sa kasamaang palad, isinuko na natin ito. At dahil doon ang mga babae nagmamataas. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? I was raised sa isang pamilya na ang nanay ko ang may trabaho. Ang tatay ko palaging laseng, palaging nagsusugal, at nakuha pang mambabae. Anyway, my dad passed away last 2 years ago. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. At alam ninyo, lagi kong nakikita si mama na kapag bayaran na ng tubig at kuryente, ibinabato yung water bill. Bayaran mo yan, Duno! At ngayon, pag walang pambayad, sabihin ng papa ko, saan nakukuha pambayad? Alam mo, wala akong trabaho. Late 2000, year 2000, nauso po yung salitang house band. Sabihin po natin lahat, house band. Na yung lalaki ang nagtatrabaho sa loob ng bahay. May nangyaring mali. Ang lalaki naging Canadian, magsaing Canadian, maglaba Canadian, mag-urong Canadian. Nagbago ang disenyo. Ang babae ang nagtatrabaho sa labas at ang lalaki ang nag-aasikaso sa bahay. Hindi po ganun ang disenyong ginawa ng Diyos. Pag confused ang lalaki, ang mga babae ay nagre-rebelde. Secondly, kapag confused ang mga lalaki, ang culture ay nag-deteriorate. Bumababa ang kapasidad ng mga kalalakihan sa kultura na kanilang kinabibilangan. Alam niyo po, inobserbahan kong mabuti ang pagkakaiba ng mga lalaki noon sa mga lalaki ngayon. Tingin po kayo lahat sa akin. Look up here. Noong araw, nung wala pang mataas na pagkakaalam ang tao sa teknolohiya. Okay? Tingnan niyo po ito The very basic principle. Progress is not progress at all. Noong araw, wala pang matatayog na buildings. Wala pang matataas na gusali. Kung naabutan nyo po, minsan po akong nag-mission sa Tarlac, sa Kapas Tarlac. 5:00 ng hapon, kailangan nang mag-ayos ng higaan. 6:00, kailangan tulog ka na. Walang nightlife. Ngayon, nagtaasan ng mga building. Ang mga tao ay gusto nang magtrabaho sa gabi, gumala sa gabi, imbis na sa umaga. At ang mga kalalakihan, ang nangyari tulog sa umaga, gising sa gabi, nagkaroon na ng nightlife. Alam niyo mga kalalakihan, kailan maraming tukso? Sa gabi. Kapag hawak mo cellphone mo, ang dami mong tiniting ng reels. Aray ko. Mga babaeng nagsasayaw na litawang koyokot. Gustong-gusto mo yon. Listen up. Kahit hindi ka nag-commit, okay? Tingnan sa akin mga kalalakihan. Okay? Mga kalalakihan, tingnan sa akin. Kahit hindi ka magkaroon ng aktwal na pakikipagtalik sa isang babae na hindi mo asawa, the mere fact na tumitig ka lang, sabi ni Jesus yan titigan mo, sa puso mo, nagko-commit ka na ng adultery. Sabi ni Chuck Swindoll, adultery occurs in the head long before
long before in the bed. Ang pangangalo niya, dito nagsisimula yan. Hindi lang sa kama. Kapag ka nagkaroon ka ng kagustuhan sa gabi na kakapindot mo, kaka-Facebook mo, ano yung mga lalaki ngayon? Pati lalaki nagti-TikTok. Oh, come on. What's wrong with you people? Na ang mga lalaki sanang naglilingkod sa Diyos. Mga lalaki sanang nangangaral, busy sa TikTok, pakisabi sa katabi, ikaw ata yun. Oh, come on. Dahil ang mga lalaki confused, cultures are deteriorating. Alam niyo, pag pinagmasdan ninyo ang mga bansang mahirap mamuhay, ang dapat sisihin ay mga kalalakihan. Very insecure. I was watching a documentary about North Korea. Yung kanilang supreme leader doon ay very insecure. Hindi pwedeng gayahin yung buhok niya. Gumawa sila ng sariling rules sa basketball. Dahil para sa kanila, bukod tangi sila. Men sa lugar na yon ay insecure. Kaya ang nangyari, pati mga tao sa kanilang bayan, pati ang kultura na aapektuhan when men are confused. Thirdly, when men are confused, children are wandering. Walang patutunguhan, walang pupuntahan, walang tinutumbok na direksyon ang maraming bata. Katunayan, next slide please. Ito ang kinakaharap na problema ng ating bansa ngayon. Next slide. Pamilyar kayo? Netong mga naggaraang linggo, naalarma ang buong bansa sapagkat tumaas na naman ang bilang ng mga taong tinamaan ng HIV. At sa akin pong pag-aaral, 95% of Gen Z tinamaan po ng HIV. At karamihan sa kanila, estudyante. Estudyante. Minor de edad. At pag tiningnan mo pa, if you gonna take a closer look, mga batang lalaki. Boys to boys. At dahil po doon, naalarma po ang DOH. Nag-announce po sila. Young Filipinos infected with human immunodeficiency virus, namely HIV, have increased by 500%, prompting the Department of Health, DOH, to call for a national public health emergency. This is so alarming. This is so alarming. Dahil naglipa na ang mga church. Nakakapagtaka, no? Padami ng padami ang mga gawain. Pero bakit padami din ng padami ang mga tinatamaan ng ganitong uri ng sakit? Sa kasamaang palad ang AIDS at HIV, non-curable yan. Wala po yung lunas. Ang nakakapagtaka, alam niyo po, lagi po ako nagpipreach sa Iba Zambales, sa youth camp. Libo-libong mga out-of-school youth at LGBT ang nandoon. And what I have come to realize is this. Ang problema talaga ng maraming lalaki, identity crisis. Na kahit ako, bilang lalaki, bilang bata, alam ko yun. Dahil hindi ko naranasang palakihin ng maayos ng isang ama. Wala akong tiningnan na modelo na dapat pamarisan o tularan. Wala akong nakitang father figure na karapat dapat sundan. Awa na lang ng Diyos na ako'y naging isang mananampalataya, nakilala ko ang ating Ama sa langit at nakilala ko ang kanyang anak at sinundan ko ang yapak ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, apektado ang mga anak kapag ang lalaki ay confused. Fourthly, nations are suffering. Nations are suffering. Again, kung pagpapalain ng Diyos ang isang bayan, gagamit siya ng isang lalaki. Pero kapag ang bayan ay susumpain ng Diyos, magpapadala ang Diyos ng isang propeta. At ang mensahe ng propeta, the pronouncement of curse, woe is your nation, kahabag, habag. At dahil po doon ipinakikita na ang isang bayan o bansa ay magdudusa. Okay? Makikita natin na ang mga kalalakihan ay may malaking responsibilidad. Ang malaking tanong ngayong umagang ito, beloved, what makes a man a man? Ang malaking katanungan, paano ba maging tunay na lalaki? What does it mean to be a real man?
Ano ang kahulugan ng totoong pagiging lalaki? 3 bahagi po ang aking pangangaral. Next slide please. Para mas maintindihan natin. Number 1, acquire Christian maturity. Number 2, aspire career responsibility. And thirdly, aim financial purity. Isa-isahin po natin. Let's talk about maturity. Sabihin po natin lahat maturity. Again, everybody say maturity. Now, tingnan po natin ang meaning ng Bible sa maturity. Next slide please. Ang sabi ng Apostol Pedro, grow in the grace and knowledge of Christ. Yung salitang grow doon, or yung salitang knowledge doon, it has something to do with intimacy. Pakikipagrelasyon sa Diyos. At ang sabi doon, grow. Kailangan nating lumago, kailangan nating lumawig at umunlad sa pakikipagrelasyon kay Kristo. Ngayon, pag sinabing Christian maturity always calls for an attitude of submission. We come to realize that being with Christ means to submit in His Lordship. His absolute dominion, His absolute right to reign and rule over your life. Tama po? Si Jesus ang ating Panginoon at tayo'y kanyang mga alipin, mga alagad, mga dulos. At ang pangunahing hinihingi ng isang Panginoon, ano? Submission. Listen up, hindi ka lalago pag di ka sanay magpasakop. Ay, walang nag-amen. Wala akong kausap na lalaki. Oh, come on. Hindi ka lalago pag hindi ka nagpapasakot. Ay, pambihira talaga. Bakit? Ganito kasi ang concept ng paglago. Magkaiba sa natural saka sa spiritual. Sa natural, habang tumatanda ka, ayaw mo nang pinakikialaman ka. Tama? Sa pagiging Kristiyano, habang tumatanda ka, gusto mo pinakikialaman ka ng God. Are you getting my point? Sa natural, sa physical, habang tumatanda ka, ayaw mo na meron kang kinakausap. Ayaw mong humihingi ng payo. Pero pag sa Panginoon tumatanda ka, gusto mo nang kinukonfirm o kinukonsulta ang salita ng Diyos. Magkaiba. Kapag ikaw ay tumatanda, wala ka na sinusunod. Pero sa Lord, pag tumatanda ka, sumusunod ka. Amen? Pakisabi sa katabi, sumunod raw. Kapag ikaw ay pasaway, you will pass away. Okay? Okay? Pag pasaway ka, you will pass away, beloved. Wala ka sa akin. Isa sa natutunan ko before I become a pastor, a good leader is a good follower. Gusto mo bang lumago sa pananampalataya? Matutong sumunod. Ngayon, syempre, sa panahon natin ngayon, may mga cults. Ang sinasabing submission sa tao ay may pamantayan. Eka ng Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. In other words, as long that I follow Christ, follow me. So, bilang mga kalalakihan, ang unang kailangan nating gawin para lumago ay magpasakop. Napakahalaga ng submission. Blessing comes from total submission. Napakahalaga niyan. Ngayon, tingnan po natin. Next slide, please. Kailangan nating iwan ang dating tayo. Sa paglago natin, from being a boy into a real man. Okay? Naalala ko po ang sinabi ni Miles Monroe, you were born a male, but must become a man. Hindi automatic na kapag pinanganak ka, ay man ka agad. You were male. Yes, dahil sa yung biological design. Meron kang ari ng lalaki. Okay, lalaki ka. Pero hindi ka pinanganak na responsable. We are all born sinners. Wala tayong responsibilidad. Wala tayong tungkulin. Hindi natin alam ang magpasakop. In fact, sa ating nature bilang mga makasalanan, we are lawbreakers. We hate authorities. Alam nyo, isa dapat sa itinuturo sa isang malagong iglesia, sa isang healthy na simbahan, authorities are God-given. You cannot escape authority. Sa loob ng bahay, sino ang authority? Ang mga magulang, partikular ang ama. Paglabas mo ng bahay, sinong authority sa barangay ninyo? Ang kapitan. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sino ang authority? Ang Pangulo. Pero sa bawat sulok ng daigdig, you cannot escape the authority of God.
we must live coram Deo, to live in the presence of God, before the face of God, under the authority of God. Kailangan maintindihan mo, you cannot escape authority. Kaya mahalaga ang magpasakop. Pakisabi ulit, magpasakop. Okay? Ngayon, pag nagpasakop ka, matututo ka. At pag natuto ka, from being a boy into a real man. Next slide. Sabay-sabay nating basahin ang sinabi ng Apostol Pablo sa unang Korinto, ang kabanatay 13, ang talatay 11. Read it out loud, please. 1, 2, 3, go! Men, meron na tayong sapat na gulang. Hindi tayo magulang. Tama? Okay? Magkaiba yon. Ngayon, tingin po kayo sa akin. Sabi ng Apostol Pablo, nung siya'y bata pa, ang isang bata, nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang bata. Pero ang hindi maikakaila, hindi habang buhay, bata ka. Come on, boys, man up! Kailangan mo na ng responsibilidad. Alam niyo, nung bata ako, nangangarap akong bayaran yung aming kuryente. Ngayong nagbabayad na ako, gusto ko ulit maging bata. May oras pala din eh. Alam niyo po ba pag ako'y nagpipreach sa conference, 2 hours. Pag sumobra ako, huling preaching ko na to, no? Okay. Ngayon, tingnan po natin. Alam ninyo, nung ako po'y tinawag ng Diyos magpastor, ang dami kong kailangang talikuran at iwan. If you want to go up, you must give up. I must give up many things na nakasanayan ko. Isa sa kahinaan ko, simulat sa Paul, I really love sleeping. Gustong-gusto ko natutulog. Sino po dito kanina hirap bumangon, lalo nung narinig yung ambon? Yung totoo po, yung totoo. Sino po dito hirap bumangon talaga? Okay, ganyan. Alam niyo, ang dami kong katamaran nung araw. Ang gusto ko lang mag-basketball, tumambay sa court, humilata, etc. etc. Hindi ako mautusan ng magulang ko. Sa madaling sabi, tamad. Ang tawag ng ilan, easy go, lucky. Ngayon, nung tawagin ako ng Diyos magpastor, kailangan ko yung iwan. Gaya kanina, kailangan 4:30 gising ako. Kasi kailangan isama ko yung mga ka-churchmates ko. Mayroon kaming dalang sasakyan, kailangan on time. Ang isang lalaki may palabra de honor. Amen? On time! Pumapalakpak ang laging late. Pumapalakpak ang laging late. Oh, come on. Pumapalakpak yung laging late. Sabi OTW, on the water pa lang pala. Oh, come on. Man, we are the man of the word. But we are the man of our words. Tama po? We are the man of the word. And because we are the man and women of the word, we became the man and woman of our words. Kung nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos, may isa tayong salita. Tama po? Ngayon, sa madaling sabi, kailangan ko talikuran yun. Kailangan ko ng responsibilidad. Sa dami ng speaking engagement, sa dami ng kailangan puntahan, sa dami ng kailangan ipag-pray, kailangan gumising ng maaga. And what I have come to realize is the big word discipline. Sabihin po natin lahat, discipline. Next slide, please. In order to grow as a man, you must completely destroy the old, weak, and undisciplined version of yourself. Hindi ka pwedeng tumandang paarong. Nakita mo yung picture na yan? Ganyan ang isang Christian kapag ka siya'y tumagal na sa church at hindi lumago kay Jesus. Alam niyo, nagsulat po ako ng isang maliit na booklet. At sinulat ko po doon yung mga palatandaan ng isang baby Christian. Ang baby Christian, kapag hindi mo nasama sa outing, nagbabackslide. Aray! Ang isang baby Christian, pag hindi mo nabati ng birthday, hindi na a-attend. Ang isang baby Christian, pati kulay ng kurtina, pinakikialaman. Ito, hindi sa church namin to Sa una kong church. Hindi, wag na, nakalive pala. Ngayon, tingnan natin yung salitang discipline. Ang salitang discipline, it comes from the word, yung salitang disciple, it comes from the word discipline. And we are disciples of Christ. Tayo kanyang matetes. Ngayon,
ang salitang disipulo galing sa salitang disiplinado. Ang totoong Kristiyano, Pag sinabing disiplinado, sinusupil ang katawan. The gospel call is not self-fulfillment, but rather self-denial. Listen up, men. Every day we get older. Every day we get weaker. And every day we get closer to glory. Kailangan mong maintindihan habang nabubuhay ka, dapat namamatay ka. Pakisabi sa katabi, mamamatay ka. Bilang Christian, in dying, you lived. Yun yung Christian paradox eh. Kung gusto mong mabuhay para kay Kristo, mamatay ka sa sarili mo. Amen? So kailangan mong disiplinahin ang katawan mo. Worship team, tingnan sa akin sa mga kumakanta. Kapag ka ang usapan 7:30 ang practice, dapat 7 nandito ka na. If you're on time, tandaan nyo to, in the ministry, if you're on time, you're late. Kailangan mas maga. Disiplinado. Amen? So kailangan nating iwan yan yung pagiging asal bata. Paano? We aspire career responsibility. Next slide please. 4 na bagay. In the Bible, God called men who are working. Wala siyang tinawag na pabanjing-banjing. Sina Pedro, mangingisda. Si David, pastol. Si Abraham, pastol. They were all working. Dahil ang Diyos, ayaw niya sa tamad. Secondly, laziness is not God's design. Mga lalaki, hindi ka ginawa ng Diyos para maging tamad. Amen? Sabi nga ni Apostol Pablo, huwag pakainin ang... So baka di ka kumain, di ba? Baka di ka na pakainin sa inyo. At ano yung dahilan kung bakit kailangan nating magtrabaho? Para ma-enjoy natin yung pahinga. Thirdly, rest is a purposeful stop. Tingilat sa akin. Ang pahinga ay para sa pagod at hindi para sa tamad. Laziness is for the tired, not for the lazy. Shout amen! Mga lalaki, anong dahilan, anong karapatan mong magpahinga gayong wala ka namang ginawa? Ito, tingin sa akin, sa lahat ng gustong mag-outing, sumama sa outing ng church, ang tanong, nag-ministry ka ba muna? Napagod ka ba? May ginawa ka ba? Ang gusto ng Diyos, purposeful stop. Rest is a blessing. You did something, so you cease from working. Ang problema, ang prinsipyo natin, di baling tamad, basta hindi pagod. Pambihira. Mga kapatid, ang pahinga ay masarap kapag meron tayong pinagpaguran. Ang tulog sa gabi ay masaya o ang tulog sa gabi masarap kung tayo ay may pinagpaguran. Rest is a purposeful stop. And fourthly, men must be the paradigm of 3 P's. Protector, provider, and preacher. Okay, tandaan niyo po yan. Men, you are the protector, the provider, and the preacher of your family. Bakit? Nire-reflect natin ng kaluwalhatian ng Diyos. Kayong mga ama, ang kaluwalhatian ng Diyos sa lupa. Tayong mga lalaki, ang kaluwalhatian ng Diyos sa lupa. Men, listen up. Tulad ng sinabi ko kanina, nilikha niya ang pagiging ama sa lupa para salaminin kung paano siya maging ama sa langit. Let me ask you some questions. Ang Diyos, ama ba natin sa langit, nagkukulang? He is the great provider. So therefore, men, you are ought to provide for your family. May tanong po ako sa inyo. Ang ating Diyos sa langit, siya ba'y punong-puno ng pagkasuklam sa tao? Hindi. Banayad kung magalit, ngunit ang pag-ibig ay pang walang hanggan. Tinuturuan mo ang anak mo sa pag-ibig at hindi pinapalaki sa suklam. Ang atin bang Diyos ama sa langit ay hindi available? He's always available. Therefore, be available as a man to your wife and to your children. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sinama ko po dyan yung preacher. Dahil ang totoo, pag pinag-aralan ninyo ang unang iglesia at ang pagkakaayos ng mga sambahayan ng Israel nung araw, ang theology wala sa Bible school, nasa loob ng bahay. At ang pastor, the small church is the family and the pastor is their fathers. Okay.
Tingnan natin, paano tayo magkakaroon ng responsibilidad? Genesis chapter 2, verse 15. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! Apakaganda ng verse na ito. Ito yung binasa natin kanina. The Hebrew word behind that English word work is the Hebrew word abad. Sabihin po natin lahat, abad. It simply means to work, to serve, or to reveal yourself. Alam niyo po, I had a hard time studying this verse. Studying this verse alone, it took me 4 hours. Okay? 4 hours. Pinag-aralan ko yung salitang abad sa scripture. Hindi lang siya responsibility. Hindi lang siya to work or to serve. Ang pinaka-meaning niya is to manifest yourself. To reveal yourself. Adan, ipakilala mo kung sino ka. Nilagay siya sa halamanan, Adan, ipakilala mo kung sino ka. Let me give you a word picture. Tingnan sa akin. Ang isda, pag wala sa tubig, hindi siya mukhang isda. Mukha na siyang ulam. Kapag ka ang ibon wala sa himpapawid, hindi siya mukhang ibon. Ang lalaki, pag walang work, hindi siya mukhang lalaki. Reveal yourself. Inilikha ka ng Diyos to do something. Kailangan mong maintindihan na without work, you are not a man. Ang akala nyo ba, ang bobuo sa atin ay mga babae? No! You can be a man without a woman. Ang isang hari, pwede siyang maging hari kahit walang reyna. Pero ang reyna kailanman ay hindi pwedeng maging reyna ng walang hari. Men, listen up. Women are created for you. You are not created for women. Wag na wag mong iisiping nilikha ka ng Diyos para sa babae. Katunayan, next slide please. Take note, God assigned work to Adam before providing him with a wife. Binigyan muna siya ng work bago ng asawa. Si Eva lumitaw, verse 17. Pero yung work lumitaw, verse 15. Mga singles na batang lalaki, trabaho muna bago asawa. Trabaho muna bago asawa. Iba na ngayon eh. Gustong mag-girlfriend, wala namang hanap buhay. Alam niyo po, ang kapal-kapal na mukha ko nung araw. Ang una kong date, pinanghingi ko sa nanay ko. Sabi nung nanay ko, kapag sinagot ka niyan, ako boyfriend niyan. Sa akin ka nanghingi ng pan-date eh. Grabe ang kapal na mukha ko noon. Alam niyo, hanggang sa naintindihan ko yon, I became a Christian December 13, 2009. I was just only a 15-year-old boy. Ngayon, nung naintindihan ko yung responsibility, kailangan ko maghanap buhay. Dahil isa sa desire ko, Lord, I want to give not just my life to you, but I want to bless our church. Gusto ko magtrabaho para meron akong pang-tithe, iba pa yung offering. So nagtrabaho ako. 16, I entered poultry sa farm. Okay? Sumunod kong trabaho, janitor sa SM North. Dahil po ang church ko dati ay sa tapat ng SM North, Word of Hope Christian Family Church. Laking mega church po ako. Sumunod kong trabaho, Island Souvenir. Nagtrabaho ako dahil ayoko nang manghingi sa magulang ko. At the age of 16, hindi na po ako nanghihingi sa magulang ko. Ikaw, 22 ka na, namamasko ka pa. Nang, send Gcash nang. Aray ko. Naku, tumatakbo yung oras ko. Okay, tuloy-tuloy natin. So, binigyan muna ng work bago asawa. Kailangan mong maintindihan, magkaroon ka ng responsibilidad, magtrabaho ka. Magkaiba yung work sa job. Pag ginamit yung salitang work sa scripture, has something to do with calling. Sabihin natin lahat, calling. Job, where you are hired for. Calling, why you are created for. Job can take away from you, but your calling stays. It retains because God's gift and callings are irrevocable. Amen? So yung talent mo, yung gift mo rather, yung calling mo, nag-i-stay sa'yo yan. Kahit tanggalin ka sa pagiging, halimbawa, sa pagiging engineer, pero dahil taglay mo pa rin yung kagalingan ng pagiging engineer, hindi nawala sa'yo yun. Pwedeng tanggalin sa'yo yung job description.
pero yung calling mo, mananatili sa'yo yun. Naintindihan po natin? So magkaiba yon. Magkaiba ang job sa work. Ngayon, puntahan natin ang pangalawang topic. Pangatlo rather. Ayan na. Aim financial purity. Okay? Hangarin natin, dahil meron ka ng work, magkakaroon ka na ng pera. At tandaan mo ito, mga kapatid, tandaan nyo ito. Ang pera ay kailangan nating pasunurin. Sabi ng isang financial guru, money is a wicked master, but a good servant. Ang pera, kailangang ikaw ang gumamit at hindi ka gamitin ng pera. Ang problema, ang tao, walang pera, buti pa ang pera, may tao. At ang marami sa atin, nagmukha ng, pakisabi sa katabi, huwag mo kang pera. Come on, mga lalaki. Pag wala kang pera, lagi kang ligalig. Pag wala kang pera, lahat na lang kaaway mo. Kasi mga kapatid, gusto mo ba ng magandang buhay? Magtrabaho ka. At pag nagtrabaho ka na, note, sa perang ito, aim financial purity. Money is spiritual. Tandaan nyo yun money is spiritual. Paano ko nasabi? You cannot serve two masters. Tama? Sabi ni Jesus? Magiging tapat ka sa isa at kamumuhian mo yung isa. You cannot serve God and mammon. Sa Tagalog, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sabi ni Reverend Buddy Beckham, sabi niya, God is not against you having possessions. He is against your possessions having you. Kailangan yung maintindihan si God, hindi siya galit sa pera. Katunayan, it is His delight to bless His people. Amen? Ligaya yan ng Diyos na pagpalain tayo. Natural sa Kanya ang magbigay. In fact, we can never outgive God. Hindi natin matatalo ang Diyos sa bigayan. Tandaan lang natin na money is spiritual. Bakit? Sa huling araw, tatalikod ng marami. Dahil saan? Pag-ibig sa salapi. 1 Timothy chapter 6 verse 10. So, pera, spiritual yan. Hindi lang yan basta literal o physical o yan ay bagay na ginagamit mo. Spiritual yan. How you spend your money determines the state of your soul. Tandaan po natin yan. Ngayon, pag may issue tayo sa pera, our issue with money is always vertical. Ang issue talaga natin sa Diyos, hindi natin siya kilala, hindi natin alam na tayo steward ng kanyang mga kayamanan. Tandaan natin, ang pera mo sa bangko, hindi yan sa'yo, kay Lord yan. Ang perang naipon mo, hindi yan sa'yo, kay Lord yan. Ano patunay? Darating ang panahon, lilisan ka sa mundong ito, wala kang madadalang pera. I was preaching in Vietnam, partikular sa Ho Chi Minh. At alam niyo po yung pastor, ang hiniling sa akin na topic, giving. Alam niyo mga pastor, minsan nagtatanong ako, bakit ba kumukuha pa tayo ng guest speaker para lang sa giving? Okay? Ngayon, alam niyo, ang mga tao sa Vietnam, malakas kumita yan, lalo mga OFW. Pero, ang Christianity doon, matamlay, malamlam. Nakapag-preach po ako sa almost 4 na churches. Ang mga member, 10, 13, hindi lumalagpas ng 15. At yung huli kong pinag-preachan sa Ho Chi Minh, Baptist yun. Ngayon, ang sabi sa akin ng pastor, Reb, salita ka nga about giving. Gulat ako kasi yung usapan namin about faithfulness, napunta sa giving. Alam niyo, ang iniisip kasi ng marami, kapag nagtuturo ng ikapupuno ng bulsa ng pastor. Aray ko! So, ngayon, preach ako. Napalaban pa ako Englishan. Ganyan. Baong ko lang 10 pirasong English. Sabi ko, mataas love gift nito Ngayon, isa sa itinuro ko, ito po. Money is spiritual. Pag hindi ka faithful sa Diyos, walang pupuntahan ng pera mo. May malaking problema kapag milyon-milyon ang pera mo, pero wala kang relasyon sa Diyos. Kailangan nating maintindihan na ang pera ay nangungusap at nagpapahiwatig ng kalagayan ng ating kaluluwa. What profit a man if he gains the whole world and he loses his own soul? Ngayon ang tanong, how to become mature in financial aspect? Paano ba maging mature na katiwala? Number 1, realize that you are a steward. Ikaw ay katiwala. Pakisabi sa katabi, katiwala ka. So kung dahil ikaw ay katiwala, ano kailangan mong gawin? Maging tapat. Pangalawa, understand that money is for generosity, pagbibigay. At nais ko pong tapusin ito sa isang verse. Sabay-sabay po natin basahin ang verse na ito. Wala na po akong oras. Ephesians chapter 4 verse 28. Read it out loud. 1, 2, 3, go.
performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with one has need. Bakit? Nung araw may mga magnanakaw sa church. Pumasok. Sabi ni God, sabi ni Pablo, magbago na kayo. Huwag na kayong magnakaw, magtrabaho kayo. Ngayon, ba't kayo magkatrabaho? Hindi para pakainin lang pamilya ninyo, kundi meron kayong maibigay. Money is for generosity. Be a good steward and be a generous giver. Ganun naka-intend ang money. Money, may panahon to acquire at panahon to redistribute. May panahon na ang pera ay kailangan nating ipunin at panahon na kailangang i-let go. Ang gusto ng Diyos ay maging tapat ka. In principle, faithfulness. Sa faithfulness, the next big thing is the small thing. Sunod sa maliit ay malaki. Maging tapat ka lang bilang lalaki. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan. We are so thankful for your word today. Salamat po sa rebuke, sa paalala, sa enlightenment. Help us, God, to be a real man. I pray sa bawat isa, man up to be the man of your word and the man of our words. Marami pong salamat o Diyos dahil alam po naming si Jesus ang totoong ihemplo, the perfect paradigm of a perfect manhood. Kay Adan, sa pagsuway ng isang lalaki ay pumasok ang kasalanan. Ngunit sa pagsunod ng isang lalaki, the God-man Jesus, ay nagkaroon po kami ng kaligtasan. Lord, help us to be obedient, to be submissive, and to always follow your will. We thank you today. We bless you. I-bless you po ang church na ito at patuloy mong pangunahan ng conference na ito. We thank you in Jesus' name. Amen, amen. Paumanin po. Come on, give him praise today. Come on.